Pagkatapos nga ng friendly match ni Griffin at ni Baphomet ay tila nabitin pa si Baphomet sa kanilang laban. Nakaramdam ng matinding aura si Griffin at parang isang demon ang dadakma sa kanya. Bigla siyang sumipa sa kanyang likuran at tinamaan si Baphomet. Hindi rin alam ni Song-on kung ano ang biglaang nangyari. Kahit si Griffin ay nabigla din sa ginawa niya. Tumilapon si Baphomet palabas sa bintana at bumagsak sa isang swimming pool. Nagulat ang mga naliligo doon pero may isang babaeng nakapansin sa nangyari. Sa kasamaang palad ay hindi marunong lumangoy si Baphomet kaya nagpanik siya. Hindi siya makahinga at unti-unting nawawala ang kanyang malay. May isang magandang babae ang unti-unting lumalapit sa kanya para iligtas siya. Isang blonde na babae na may kulay asul na mga mata. Sa isip ni Baphomet ay hindi niya na mapigilan ang paghinga at unti-unting inabot ang kanyang kamay sa babae. Bigla niyang sinabunutan ito sa buhok. Nag-aalala naman ang mga kasama ng babae dahil medyo may katagalan na nang tumalon sa swimming pool ang babae, na naginip na naman si Baphomet habang nawalan ng malay sa pool. Napanaginipan niya ang kanyang nakaraan sa tower. Nagsimula lamang siyang isang ordinaryong monster sa Tower of Abyss. Ang kanyang tanging obligasyon ay ang maging biktima ng mga hunter. Nagising siya sa gilid ng pool at nalito siya dahil parati niyang napapanaginipan ang buhay niya sa tower simula maging tao siya. Sa tabi niya ang isang magandang babae na nagligtas sa kanya. Pero nabigla siya nang lumapit ang isang babae sa kanya. Napapalibutan siya ng mga magagandang babae. Dali-dali namang tumatakbo si Song-on papunta sa kinabagsakan ni Baphomet at tinanong kung may nasaktan ba sa kanila. Ang babaeng lumapit pala kay Baphomet ay CEO ng Art Guild. Si Echidna. Pinakita niya kay Song-on ang mga gintong buhok na nabunot sa babaeng nagligtas kay Baphomet. Ito daw ay buhok ng representative ng kanyang guild kaya kailangan nilang bayaran ito. Sinira daw ni Baphomet ang kanilang party. Humingi naman ng paumanhin si Song-on sa kanila pero sinabi ni Echidna na ang baguhang hunter dapat ang may responsibilidad nito. Kailangan niyang bayaran ng 1,000,000 bawat hibla na nabunot niya sa babae. Nagalit si Baphomet at sinabi na wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung sinong hunter pa ang nagmamay-ari ng buhok. Sinabi ng mga taga-Art Guild na mukhang hindi nga sinabunutan niya. Siya si Valkyrie, isang S-rank at pinakasikat na hunter dahil siya din ay ang #1 commercial model. Sinabi ni Echidna na mukhang bago pa nga lang talaga ang hunter na ito at wala pang alam sa mundo ng mga hunter. Ipapaliwanag niya ng mas simple. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Valkyrie at kung hindi niya ito kayang bayaran ng pera ay gamitin niya ang kanyang katawan pambayad. Naalala na naman ni Baphomet ang trauma na ibinigay ng doktor sa kanya kung saan nagtrabaho siya sa minahan para bayaran ang utang niya. Nagalit naman si Baphomet at ipinasa ang sisi kay Song-on. Itinuro niya din si Griffin na siyang sumipa sa kanya. Nagulat ang lahat nang makita si Griffin doon. Kinumpirma ni Echidna kay Griffin kung totoo ba ang sinabi ng baguhang hunter. Pinatunayan din ito ng mga kasamahan ni Song-on. Hindi pa rin nagpaawat si Echidna at sinabi na sisingilin pa rin nila ang baguhang hunter. Pero biglang anako ni Song-on ang responsibilidad at sinabing ang Central Hunter Management na ang magbabayad ng kompensasyon. Inalok nila ang isang exclusive rights para sa isang tower. Nagulat naman si Echidna nang marinig ito. Ibig sabihin nito ay kung sino man ang guild na may rights sa isang tower, ay siya lamang ang makikinabang sa lahat na resources na makukuha dito. Kung ikaw ay taga-ibang guild at ikaw ang nakaklear ng tower, kailangan mong ibigay ang lahat na nakuha mo sa nagmamay-ari sa rights ng tower, sinabi ni Song-on na 1 taon ang ibibigay niya sa Art Guild. Nag-isip muna si Echidna pero napag-isipan niya na maganda ang alok ni Song-on kaya tinanggap na niya ito agad. Ikinatuwa naman ito ni Song-on. Nagising na nga ang hunter na si Valkyrie at niyaya na itong pumasok ng mga kasamahan. Habang papaalis ay tumingin ito kay Cha Min-woo at kamandat ito sa kanya. Hindi maintindihan ni Cha Min-woo kung ano ang ibig sabihin noon. Humingi din si Song-on ng pasensya sa kay Griffin at Cha Min-woo dahil hinayaan daw nila itong mangyari. Wala namang masabi ang dalawa, habang naglalakad si Min-woo ay nag-iisip ito. Iniisip niya kung bakit kinindatan siya ng blonde na babae. Habang nag-iisip ng malalim si Min-woo, ay hindi niya napansin na may nakasunod sa kanya at biglang kinuha ang bandana sa kanyang braso. Nagalit ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Griffin na hindi naramdaman ni Baphomet ang presensya niya pero paano niya daw nakuha ang bandana kanina nang sinipa niya ito.
Nainis si Baphomet dahil sinundan pa talaga siya para lang tanungin tungkol dito. Sinabi ni Baphomet na dahil masyado daw malaki ang mga galaw ni Griffin na parang iniimbita ang mga kalaban na kunin ang bandana sa kanyang braso kaya niya nagawa ito sa tamang timing. Pero sinagot siya ni Griffin na mga eksperyensyadong hunter lang ang makakapansin nito at hindi dapat makita ng katulad niyang baguhang hunter. Tinanong ni Griffin si Baphomet kung sino ba talaga siya. Hindi ito sinagot ni Baphomet pero sa halip ay tinanong niya pabalik si Griffin. Bakit daw sobrang galit nito sa kanya? Kanina sa friendly match ay pinili daw siya ni Griffin dahil sa kanyang emosyon at galit. Sinabi ni Griffin na ginawa niya lang ito para may pagbantunan ng galit. Pero nabigla si Griffin sa sinabi ni Baphomet. Alam daw niya kung ano ang tunay na nararamdaman ni Griffin. Galit ito sa pangalang Baphomet dahil ito ang pumatay sa kanyang kapatid na siya dapat ang gagawa. Ang tunay na galit niya ay nakatuon sa kanyang kapatid. Itinuon niya lang ito kay Cha Min-woo na siyang humiram sa pangalang Baphomet para may dahilan siyang magwala. Pero biglang binago ni Griffin ang pinag-uusapan. Ang naramdaman niyang aura na galing kay Cha Min-woo ay kakaiba. Ito ang aura na mararamdaman lang galing sa mga pinakamalalakas na monster sa loob ng tower. Parang isang halimaw si Cha Min-woo na nakatago sa balat ng tao. Tumawa lang ng malakas si Baphomet. Interesanteng laruan daw si Griffin. Kagaya ng kapatid niya, sabihin na lang daw nila na isa siyang monster. Tinanong niya si Griffin kung ano daw gagawin niya kung totoo ito. Sinabi ni Griffin na papatayin niya kaagad si Baphomet kung totoo ito. Ganoon din daw ang gagawin niya kay Griffin bilang isang monster kung siya ay isang monster nga. Hihintayin daw ni Baphomet ang araw na malalaman ni Griffin ang kanyang tunay na pagkatao. At sa araw na yon ay sana lumakas si Griffin at maaliw siya nito. Dahil kung hindi ay mamatay lang ito sa mga kamay niya. Pagkatapos ng orientation sa Jeju Island ay agad nang bumalik sa syudad si Cha Min-woo at isang umaga ay niyaya siyang sumama ni Song-on. Tinanong niya si Song-on kung saan sila pupunta. Sinabi ni Song-on sa kanya na hindi daw niya pwedeng gawing tirahan ang Sana kaya maghahanap sila ng matitirhan niya. Pinakita ni Song-on sa kanya ang isang lumang bahay at marami na itong sira. Sa isip niya ay siguradong magagalit si Cha Min-woo at ito ang gusto niya para asarin ito. Pero nabigla siya sa reaksyon ni Cha Min-woo. Nagustuhan niya ito dahil malawak. Walang problema din daw ang mga damo dahil madali lang malinis ito. Gaganda daw ito kapag naayos ng kaunti. Tinanong ni Song-on si Min-woo bakit hindi siya nagrereklamo. Dapat sa mga oras na ito ay nagrereklamo na siya. Siguro ay naapektuhan ang utak niya nang mahulog sa swimming pool. Pinatigil siya ni Min-woo sa kanyang kalokohan. Nawalan na ng gana si Song-on dahil akala niya ay maasar niya si Min-woo. Tinanong ni Song-on si Min-woo kung wala naman daw nangyari pagkatapos ng orientation. Sinabi ni Min-woo na wala naman daw, pero ang totoo ay palaging nakasunod ang tingin sa kanya ni Griffin saan man siya pumunta. Habang nag-uusap ang dalawa ay tila may nakamasid na mga tao sa kanila. Sinabi ng mga nakamasid na isang binatang lalaki ang dumating at mapapakinabangan daw nila ito kaya gagawin daw nila ito ng tama. Napansin ni Min-woo na parang may nakatingin sa kanila. Sinabi ni Song-on na walang ibang tao dito kaya baka guni-guni lang niya. Huwag na daw silang magsayang pa ng oras at simulan na nila ang briefing. Ibibigay na ni Song-on kay Min-woo ang una niyang misyon. Ayaw niya pa sana munang bigyan ng misyon si Min-woo dahil kakatapos lang nito ng orientation niya pero walang ibang pwedeng gumawa nito kundi siya lang dahil siya ay baguhang hunter. May isang mentor na nakatokang gabayan ang 4 baguhang mga hunter. Kailangan makapasok ni Min-woo sa grupong ito at ang kanyang oobserbahan ay walang iba kung hindi ang mentor na isang B-rank. Naiinis na tinanong ni Min-woo kung bakit oobserbahan lang at hindi na lang patayin agad. Sinagot siya ni Song-on na kailangan nilang malaman kung sino ang nasa likod ng mga krimen na ginagawa ng mentor. May mga malalaking tao sa likod nito kaya walang silbi kapag pinutol lang nila ang mga galamay nito. Pwede naman daw siya ang hamuli sa mastermind ng mga krimen, sagot ni Min-woo. Pinagalitan siya ni Song-on dahil hindi siya nag-iisip. Kung ang tauhan ay isang B-rank, sigurado sila na mas malakas pa sa B-rank o A-rank ang mastermind. Sumunod na araw ay sinimulan na nga nila ang misyon at nakasama si Min-woo sa grupo ng mentor na target nila. Mabait na nagpakilala ang mentor. Ang kanyang codename ay Quitch. Isa daw siyang B-rank at dati ay freelance ang trabaho niya pero dahil sa gusto ng asawa niya na may establing hanap buhay sila,
ay naging tuta na lang siya ng gobyerno. Napansin ng mentor na tila masama ang tingin ni Baphomet sa kanya kaya tinanong niya kung ano daw ang problema. Pero sinagot siya ni Baphomet na wala naman daw. Naalala ni Minwoo ang pinag-usapan nila ni Song-on. Kailangan na mahuli nila sa akto at pinakamahalaga sa lahat ay mahuli nila ito ng buhay. Kailangan niyang makipagkaibigan at maging malapit sa mentor. Sa isip ni Minwoo ay madali lang ito mahuli ng buhay. Kaya walang problema kahit putulan niya ito ng isang braso. Iniisip din niya kung paano siya magiging malapit sa mentor. Sisimulan ng mga baguhang hunters ang kanilang unang misyon sa isang D-rank na gate. Gagabayan sila ng instructor para matapos ito. Nagulat ang dalawang baguhan dahil F-rank lang sila pero D-rank agad ang ibinigay na mission. Sinabi ng mentor na ang lahat na F-rank hunter ay nagsisimula sa D-rank na gate. Nalaman na dapat nila ito sa orientation. Mukhang hindi yata alam ng dalawang baguhan ang mga ito. Biglang nagsalita si Baphomet at sinabi na ito ay dahil ang mga monster sa F-rank at E-rank gate ay tinatablan pa ng mga armas ng militar kaya hindi na kailangan ng mga hunter. Namangha sila dahil kabisado ito ni Baphomet. Pero sa isip niya ay dahil ito kay Song-on na pinasalo sa kanya ang buong manual. Pinahanda na ng mentor ang kanilang mga sandata bago pumasok sa gate pero napansin niya na walang sandata si Baphomet. Sinabi ni Baphomet na kamao niya ang kanyang sandata. Bigla namang may bumangga sa likod niya at pinatabi siya. Nagtataka si Baphomet kung saan niya unang nakita ang mga kasamahan. Sa orientation, silang tatlo pala ang parating nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Hinayaan lang ito muna ni Baphomet at pumasok na sila sa gate. Nagsimula nang ang labanan ng mga baguhan ng mga monsters at habang ginagawa nila ito ay nag-oobserba lang ang mentor. Ang isang hunter na bumangga kay Baphomet ay may taglay na lakas. Pero ang kanyang galaw ay masyadong malawak at mabagal. Ang babae naman daw ay magaling umatake pero wala itong lakas para maka-damage sa mga monster. Ang isa naman ay may taglay na malalakas na spells pero hindi asintado. Ang tatlong hunter na ito ay may taglay na mga kahinaan pero kung ikukumpara daw kay Baphomet ay masyadong malayo. Mabilis niyang naiiwasan ang mga atake ng monster. Parang pinaglalaroan niya lang ang mga ito. At ang mga masyadong mahihinang monsters ay dinudurog niya lang gamit ang kanyang mga kamay. Sa isip ng mentor ay nasa kanya na ang lahat na attribute. Lakas, liksi, at magaling bumasa ng sitwasyon. Ang mga hunter daw na katulad niya ay tinatawag na mga irregular. Sila ang mga henyong hunter matapos ma-awaken. Pero masyado daw siyang magaling makipaglaban kahit na siya pa ay isang irregular. Naalala naman ni Baphomet ang bilin sa kanya ni Song-on nang ngitian ng mentor para mapalapit ito sa kanya. Natapos na ang wave ng mga monster at masaya daw ang mentor at walang nasaktan sa kanila. Pero sa isip ni Baphomet ay naiinis at naiinip na ito. Puro mahihinang monster ang kanyang nakakalaban at mukhang gagawin niya pa ito ng ilang araw para lang mapalapit sa mentor. Kailangan niyang may mangyari para mapabilib niya ang mentor at nang makuha nito ang interes niya. May naisip na paraan si Baphomet. Nag-uusap na ang baguhang hunter at ang mentor. Sinabi nila na masisira ang gate kapag napatay na nila ang boss. May dalawang kondisyon para lumabas ang boss. Dapat mapatay nilang lahat ang mga monster at ang ikalawa ay kapag may naamoy itong dugo. Habang nag-uusap ay biglang nakaramdam ang lahat ng pagyanig. Nagbago din ang ihip ng hangin. Sinabi ng mentor na kapag nagawa ang dalawang kondisyon ay lalabas ang monster at magwawala. Biglang may lumabas na malaking monster at ito ay isang deathworm. Gustong-gusto daw nito ang amoy ng dugo. Binalaan sila ng mentor na mag-ingat. Sa isip ng isang hunter ay masyadong malaki at malakas ito. Walang paraan para matalo nila ang deathworm. Pero bigla siya nang sinipa ni Baphomet at pinatabi. Kinuha din ni Baphomet ang kanyang espada. Nabigla naman ang ibang hunter sa ginawa ni Baphomet at sa pagnakaw nito ng espada sa kasama nila. Binalaan nila si Baphomet na parang pagpapakamatay ang gagawin niya kapag ginamit niya ang sandatang hindi sa kanya dahil bumababa ang bisa nito kung hindi may-ari ang gumagamit. Pero hindi ito pinansin ni Baphomet. Sinubukan din siyang pigilan ng mentor dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa batang may talento. Pero huli na ang lahat at tumalon na ng sobrang taas si Baphomet. Hindi makapaniwala ang mga hunter at ang mentor sa nakita. Sinabi ng mentor na siguro ay mamamatay ito. Tinanong ng mga hunter kung si Baphomet ang tinutukoy niya. Sinabi ng mentor na hindi.
Ang Deathworm ang mamamatay sa kamay ni Baphomet. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakita nila. Tinapos ni Baphomet ang Deathworm sa isang atake. Makukuha na kaya ni Baphomet ang loob ng mentor matapos itong pakitaan ng kanyang abilidad?